Okay, so isingit lang natin to guys. So may tanggap tayo na Joson na naman. Ayan. So Joson Saturn Max. Ayan siya. So kung naalala nyo, mayroon tayong review nito. Joson Saturn. Tapos yung Uranus, mayroon na rin tayong review noon. So ito, wala pa tayong review kaya re-review natin. Okay, so ito yung Joson Max. Saturn Max. Ayan. So ito yung una kong napansin dito. Maganda yung kanyang label meter or yung left and right label meter. Ayan. Okay, so yan siya. Yun yung harap niya. So yan, syempre mayroon na siyang Bluetooth and may display. Ayan yung kanyang selection input. Syempre may USB, SD card input, saka USB. Andyan din yung control ng next, play at reverse or yung preview. Ayan. So, andito yung music control. Yan. Kasama rin itong volume na ito. So, may bass, treble, balance. Music volume. Tapos, may loudness on off. Yan. Tapos, andito rin yung mic section natin. So, bali dalawang mic. Mic 1 at mic 2. So, nandito yung kanyang volume. Andito rin yung kanyang treble, bass, control para sa mic. Siyempre, nandito yung control ng delay, repeat, at echo volume. Ayan. Okay. So, andun din yung maximum master volume. Yan. Ano pa rin siya guys? Integrated pa rin siya. Ito yung kanyang loob. So, may kalakihan na rin yung transformer. Dalawang capacitor na ginamit. At dito yung kanyang main amp. Okay. Okay, so yung secondary natin ay 0, 55 volts, 55 volts. So 55, 0, 55 sa madaling salita. Ganon din yung supply na tone control natin, 17, 0, 17. Tapos 0, 9 volts para sa USB siguro at baka sa pan na rin. Ayan. Golden pa rin yung ginamit na capacitor dyan. Katulad nung huling review natin ng Joson, yung Uranus. Ayan. Pati yung board, ayan o, golden. So, ginto. Okay, ang ginamit na tawag nga capacitor, 10,000 by 80 na. Ayan siya. Ayan, bali yung ginamit na output din dyan ay 5200 at 1943. So, apat dito. Ano ba to? 5200 siguro yung side na ito. Ayan, tama. Yung kabila, nandun yung 1943. Ito yung kanyang PNP side ng output. So 1943. Yan siya. So kung napapansin nyo guys, ano na siya oh. Tingnan nyo. SMD type na yung mga ginamit na resistor at capacitor dyan. Yung mga mylar. At ganun din yung mga switching transistor at diode. Ayan o, ang liliit na. Driver transistor, yun pa yun, normal na transistor. Ayan o. Yung bias, magkaganda rin kasi medyo malaki ang ginamit. Ayun o. Okay, tapos nandun yung input section o. Ganun na rin, SMD type na rin ang ginamit na IC dyan. Siguro yun yung 4052 na ating multiplexer, demultiplexer. Hindi ko alam kung nag-downgrade ito or nag-upgrade. Main amp na yan. Kasi maliliit na siya eh. In terms of presyo, totoo lang, downgrade sila guys. Kasi mas mura siyempre yung SMD type na mga resistor. Yan. Pero sa unit siguro, yung kabuuang unit, posibleng masabi natin nag-upgrade kasi yan, ano naman, apat na capacitor na ang ginamit, lumaki rin yung transformer, pati yung voltage output ng transformer.
So yun, masasabi natin upgrade. Yan. Pero sa presyohan sa pyesa, so downgrade sila. Low cost kumbaga. Yan, mas mura kasi ang mga presyo ng SMD type. Yan siya. So yan yung loob. So siyempre may gumamit din siya ng speaker protect. Ganun nga rin yung speaker protect, may ano na rin. Puro SMD type na rin. Ayan o. Ayan. Yung rectifier diode, ayun na, nakakabit na sa heatsink. Ayan. Tapos yung input section natin, ay input, yung tone control, nandito. So dito malalaki pa ang resistor na ginamit. Ayan. Okay, so nandun din yung Bluetooth, display, saka yung biometer natin, Bluetooth decoder, saka display. Tapos nandito rin yung tone control para sa music, sa baba, yung sa mic, at sa echo. Okay, yan yung kanya loob at labas. Ayan yung likod. So mayroon tayo ditong input o dalawang selection. Mayroon tayong DVD at CD. So dalawa. Tapos may output siya na sub tsaka line out. Ayan. Tapos nandito yung singawan ng hangin o yung tawag yan. So labasan ng hangin. Tapos binding post pa rin ang ginamit na speaker terminal dito. So bali ano siya, apat na binding post. Ayan. May dalawa pala ang blower na ginamit guys. Nandun yung isa, saka nandito. Okay, tapos nandun yung fuse at siyempre yung AC cord. Yan, yun yung kanyang likod. Yan. Silipin natin kung ilang volts yung supply ng main filter para makumpleto yung ating review. Okay, so plug in at power on. Set natin sa 200 volts DC. Okay, so ito yung main filter capacitor. Ayan 69 volts. Oops, lumulas. Halos 70 volts na rin pala 69 volts yung kanyang supply. So ano na yan siya guys, DC na. So siyempre ganun din yung positive. Ito yung negative. Tama ba? Yan, negative. Ito yung positive. Okay, yung isa pala nito, kabilang side lang yung gumagana. So yung ano lang, ito tinisting nga namin kanina, ang gumagana sa kanya ay right lang. So yung left channel wala. At kung napapansin nyo, yun na videoan ko nung andito pa si customer, yung label dito, ito nga lang, right nga lang ang gumagana sa label. Yan. So yung left wala. Ibig sabihin nun, kasi nga walang output doon sa speaker out, ibig sabihin doon kumuha ng signal itong biometer natin. Kasi na-check ko, mayroon namang input dito sa main amp. Na-check ko na rin yun guys, kasi nga chinek up ko siya na nandito pa si owner. Ayan. So mayroon namang input dito na nanggagaling sa tone control. So ang na-trace ko to nandito sa main board yung sira. Aalamin natin kung sa left side ba ng main amp or yun sa speaker protect. Posible rin kasi nandun sa speaker protect yung sira. Kaya nawawala yung out nung speaker out natin. The next day. Okay. So yan, isi-share ko na lang guys kung paano ko ginawa itong Saturn Max. Yan. So, ito tinanggal ko muna guys yung relay. Pinalout ko muna kasi nga nag-troubleshoot tayo doon sa pinaka protect section or speaker protect section. So, abala siya. Kaya tinanggal ko muna. So, ang nangyari, nag-drop pala yung supply ng pinaka speaker protect section natin. So, bali, kung naalala nyo, mayroon tayong sukat na
nasa 6 something lang 6 volt something lang doon sa doon sa may terminal ng relay. Flashback. So try nga natin yung supply kung magkano yung supply dito sa ano niya, pinaka coil niya. So dito yon. Yan 6.8. Kabila. Ay halos parehas lang naman End of flashback. So, ano talaga, kulang yung supply kasi ang requirement nitong relay, syempre 12 volts. So, hindi siya makakapag-on. So, buti nga yung isa gumagana pa yung right pala ang gumagana, yung left ang wala. Chinek naman natin yung relay, okay naman, gumagana naman. Meron naman, nag-on naman siya. So, kaya pala hindi gumagana yung isa pa rin yung sa dahilan. Yung sa channel, sa left channel pala, kasi shorted pala yung ayun silip natin, shorted yung IN 4148 na switching diode natin. Ayan, so yun yung nakaparallel doon sa supply ng relay. So yan, mapalas ko sa screen yung kanyang picture kasi hindi yata ganong maklaro sa ating camera. So yan siya. So ito yun hindi talaga maklaro. So ito yun. Yan yung 4148. Yung kabila okay naman. So nag-short yung 4148 kaya nag-drop yung supply nung pinaka speaker protect. Damay na rin yung supply na yung regulator na Zener diode. So ito naman yun. Yan yung naka-usli na yan. So yan, nasa screen yung picture niya. Di ko na nga tinanggal yung sirang Zener diode. So, ayan, pinalitan ko na lang. Nakaganyan na lang yung Zener diode na nilagay natin na 12 volts. Hindi, 15 volts pala yung nasa board. Pero nilagyan ko siya ng 12 volts. So, okay naman, working naman yung relay. So, posible kasing isa rin yung sa dahilan, sobra kasi yung supply niya kasi nga 15 volts yung nire-regulate o masilaw talaga kasi 15 volts yung nire-regulate niya, baka na over voltage naman yung ating relay. Yan, kaya bumigay ngayon yung switching diode. Ang nilagay ko 12 volts. So yun, okay naman, gumagana na. Ilang beses ko na nga siya tinesting. So, plug in natin. At ano na lang, buzzer mode na lang tayo sa ating tester. Yan. So, ang gulo. So, naka-plug in na yan. So, power on natin. So, dito yung power switch niya. Ayan. Ayun, nag-relay na. So, try natin kung mayroon ng contact. So, dapat mag-buzzer mode siya o mag-buzzer kung mayroong contact. Ayan mayroon na yung kabila. Ayan mayroon na rin. Babalik ko na lang yung relay. Tapos, ipa-final testing natin. Isa-sound check natin. Okay, so ito na. So, final testing muna tayo sa ating supply. So, check muna natin yung supply. Okay, power on. Ayan. So, ito na yung guys, yung supply ng relay. So, ayan laki ng pagbabago 10 point something na, 10.5. Kabila. Ayan. Okay, so kanina nasa 6 lang 7 lang yata yun. Yun. Try natin kung mayroon na dito. So ito yung wala. Try natin kung nag-contact na. Ayan, meron na kabila. Ayan. Okay. Okay na. So ibabalik ko na lang to guys at sound check natin. Actual natin kung mayroon ng left and right sound output. Okay. So yan, nakabitan na natin ang speaker. Mamaya individual na lang natin ditong
ididikit yung positive side nung speaker natin para mas madali. Yan, nag-connect na ako ng input dito na ano, yan, cellphone. So, play natin. Yan. At power on. Okay. So, nag-relay na. Volume. Yung sa music. At master. Yan. Yan. Ano guys, mayroon na siyang label. So, left and right na yung label indicator niya. Okay. DJ Christian, Nightmare Remix. Yan. So, okay, na-balance na yung ating label indicator or yung sound level natin. Ibig sabihin, okay na yung ating ano. So, tama nga ako guys, doon kumuha ng signal ito sa may speaker terminal natin sa paglampas na ng relay. Ibig sabihin, kasi nga hindi gumagana yung kabilang relay, kaya walang out signal dito. Okay, so ano na lang, individual na lang natin, o itusok na lang natin dito para malaman natin kung lahat gumagana yung speaker output. Dito mayroon na yan. Ito mayroon na dito, dito. Okay, so okay na. Yan. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna yung aking video guys, at see you na lang sa ating mga susunod na repair dito sa aking shop. So ano, kung ano lang yung ma-share natin at kung ano yung mga dumating lang. So ngayon, bihira kasi yung TV ngayon, puro halos karamihan amplifier yung ating yung ang pumapasok sa shop sa ngayon. Okay?